Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Napaka-special din ng araw na ito sapagkat pinagdiriwang natin ang Father's Day. Sa lahat po ng daddy, tatay, ama, o mga tumatayong haligin ng kanilang pamilya, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Dalawa pong talinhaga ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na ginamit ni Jesus upang ihalintulad ang kaharian ng Diyos. Ang unang talinhaga ay tungkol sa tumutubong buto o binhi na itinanim ng magsasaka, pinabayaan ito at kusang tumubo kahit na walang ginagawa yung magsasaka. Yung pangalawang talinhaga ay tungkol sa buto ng mustasa na pinakamaliit sa lahat ng mga buto. Ngunit kapag ito'y itinanim at tumubo, ito ay naging isang malaking puno na nagbibigay lilim sa mga ibon. What lessons can we get from these two parables used by Jesus in comparing God's kingdom? Una po sa lahat, seeds are small and sometimes insignificant to other people. Only farmers know the value of seeds. In another parable, Jesus said that this seed is the word of God and the farmer, the sower, is God Himself. Dito po, ipinapakita sa atin na ang kaharian ng Diyos ay nag-umpisa rin sa maliit, sa tila insignificant ways and means of God. Hindi naman agad-agad naghari ang Diyos sa sanlibutan, subalit ito ay nag-umpisa sa isang maliit o munting pamamaraan ng Diyos. And so, the image of the seed teaches us the value of humility and littleness. And we can say that God's way is humility and the way of the devil is pride. Sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang gustong magpasikat at subikat. Kaya marami tayong kung ano-anong ginagawa sa ating mga social media platforms para lamang mapansin. And to be recognized means to become big. And to become big means we are powerful, we are rich, we are famous, and we have a big influence to the society. Kaya ito yung pananaw natin ng pamamaraan ng mundo. Pero hindi itong pamamaraan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Ang pamamaraan ng kaharian ng Diyos ay pagpapakumbaba. And so, this image of the seed teaches us that greatness all begins in little things. Great things all has a small beginning, have small beginnings. Kaya po, makikita natin na sana yung ating attitude ay magpapakumbaba tayo. Kahit na ano pa yung nakamtan natin, naabot natin sa ating buhay o mga achievements natin sa buhay. Ang mga mayayabang ay hambog ay hindi po para sa langit sa kaharian ng Diyos. Yung lamang mga marunong magpakumbaba, tumingin na ang lahat ng meron sila ay galing sa Diyos, ang nararapat lamang na makapasok sa paghahari ng Diyos at makakatanggap ng paghahari ng Diyos. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, great people are always willing to be small or little. Kaya sana po bilang mga tagasunod ng Diyos, panatilihin po natin yung ating espiritu ng pagpapakumbaba. Alam niyo po, ang mga nagiging matagumpay sa buhay ay yung mga taong sa kabila ng kanilang galing at husay ay mapagpakumbaba pa rin. Pangalawang pong lesson na gusto kong makita natin ay yung seed. Pag tinanim yan, hindi naman agad-agad dumaraan yan sa proseso. Kaya sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, the soil produces of itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.
And when it is ripe for harvesting, they take the sickle for the cutting. The time for the harvest has come. Tignan po ninyo, alam ni Jesus, kahit na hindi siya magsasaka, na yung pagtatanim ay may proseso, hindi ito mabilisan. Sa punto natin ngayon, parang hindi na ito mahalaga. Gusto natin nagmamadali. Gusto natin instant ang bagay-bagay. Kaya gusto natin instant na pagkain, instant na trabaho, instant na produkto. Lahat na lang gusto natin minamadali. At tila boring pag-aaksa ng panahon ang paghihintay. Kaya po itong imahe ng seed, ng paghahari ng kaharian ng Diyos, ay pinapahalanan na tayo na ang mga mahalagang bagay ay nakakapaghintay. Hindi ito minamadali. Damadaan ito sa mabagal at mahabang proseso. Alam niyo, wala pa akong nakitang naging champion o maging mga natagumpay sa buhay na agad-agad na nakamtan nila yung tinatamas silang achievement sa buhay. Lahat sila sa palagay ko ay dumaan sa madugo at mahabang proseso. And so it teaches us that, therefore, this image of the seed teaches us the value of perseverance and persistence and patience. Kung saan, kung gusto natin makamtan o maging matagumpay sa buhay, kailangan natin itong paghirapan at pagsumikapan. Ganun din po ang paghahari ng Diyos. In fact, Jesus Christ was only exalted after 33 years. He waited 33 years in order only to be exalted on the cross. Kaya ganito rin po sa buhay natin. Kung gusto natin magtagumpay, huwag magmadali. Matutong magsumikat, paghirapan ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan natin sa buhay. Dahil Father's Day po, gusto kong i-apply ito sa mga tatay. Hindi po ba kayong mga magulang, lalo na mga tatay, grabe yung pagsasakripisyo ninyo. Nagtatrabaho kayo, na halos magkakalyo na yung kamay at paa, at minsan pati yung mukha sa pakapalan ng mukha, magkaroon lamang ng pangtustos sa pamilya. Ang sakripisyo ng magulang ay hindi naman agad-agad na makikita. Dadaan ito sa mahaba at matagal na proseso. Na yung pagsasakripisyo ng tatay ay makikita lamang niya kapag umaakit na yung kanyang anak upang tanggapin ng diploma. May pagsasakripisyo ng mga magulang, lalong-lalo na yung tatay, ay mapapawi lamang kapag makita niya ang kanyang mga anak na matagumpay o mayroon ding magandang buhay kaysa sa kanila. Yan po ang mga tatay, yan po ang mga magulang. Nagsasakripisyo, hindi nagmamadali, pero darating yung panahon na kanilang aanihin ang lahat ng produkto ng kanilang pagsasakripisyo. Kaya po pinapaalala ng ating unang pagbasa, ng ating kalawang pagbasa, na magtiwala sa Diyos sa buhay natin. Kahit mahaba, minsan pakiramdam natin tila bingi ang Diyos, tila hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Magtiwala lamang tayo, magkaroon tayo ng perseverance at patience. At sa gayon, ipagkakalob ng Diyos kung ano lamang ang best para sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.